Sino nga ba ang hindi magugulat kung ang mga revelasyon ng Team Monster Naoya Inoue ay mas lalong patindi ng patindi? Team Inoue, harap-harapang sinabi na kaya ni Inoue na umakyat ang timbang hanggang sa timbang ng ating kababayan na si Mark Magnifico Magsayo. Former Unified World Champion na si Marlon Tapales may malagang mensahe kay Inoue. Dito po galing mga kwento ang balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na! Ito ang bumulaga sa atin na headline ng Yahoo News Japan na kung saan sinabi ng Team Inoue na kaya pang umakyat nitong si Inoue hanggang sa Super Featherweight Division kung magawa ni Inoue ito at maging World Champion ay maging 6th Division World Champion na siya. 2 division na lang ang kanyang kinakailangan para mapantayan ang naiisang 8th Division World Champion ngayon na pambato ng mga Pinoy na si Manny Pacquiao. Nako, parang may plano pang habulin ang ligasiya ni Pacman na siguro makamit ito ni Inoue. Basta sa Japan lang gaganapin ang mga laban. Pero hindi muna natin yan pag-usapan mga kwento dahil napakalayo pa nito sa realidad. Pero ganoon pa man, kung ang Team Inoue ang ating pagbabatayan ay nakaplano na ang pag-akyat ni Inoue sa Featherweight Division at ang kanilang target ay ang World Champion na si Nick Ball para sa World Boxing Association Featherweight World Title Belt. Gusto nila na mangyari ito bago magtapos ang taong 2025 at ang nakakabiliban nito ay maaring hindi na sa Japan gaganapin ang laban pero posibleng gaganapin ito sa Saudi Arabia, ang lugar na patas ang dalawang mga boksingero. Kumbaga ay patibayan na lang yan at pagalingan si Baba ng Luna dahil neutral ground ang target nila na paglalabanan. Dito pa lang mga kwento ay talagang gusto na ni Inoue na mabot ang kanyang minimiting maging 5 Division World Champion na literal na madali niyang maabot ang World Champion na si Nick Ball kaysa sa ibang mga World Champion na si Brandon Figueroa at si Rafael Espinosa. Pero ganoon pa man mga kakwento, wala na tayong magagawa dyan dahil ang malaga para sa Team Inoue ay maging World Champion si Inoue sa Featherweight Division bilang panlimang division niya. Pero ang target ng Team Inoue mga kakwento ay hindi lang sa Featherweight Division dahil kaya pa raw ni Inoue na umakyat sa Super Featherweight Division na kung saan dito ay nakaabang ang ating pambato na si Mark Magnifico Magsayo. Nako naman, dito naman gusto ni Inoue na magasik ng lagim. Kaya naman mga kwento, sana itong si Magsayo ay maging World Champion sa Super Featherweight para kung akyat na nga itong si Inoue ay makaharap niya itong si Magsayo at maaring gagana ang abracadabra ni Sean Gibbons. Parang alaga naman niya ang makakasagupan ni Inoue. Kaya ang tanong mga kwento, kung sakaling mag-cross ang landas ng dalawa, sa Magnifico ka ba o sa monster na si Naoya? Mga kakwento, hindi napigilan ng bangungot ng Pinas na nagbigay ng mensahe lalo na sa kanyang nakalaban dati na si Naoya Inoue. Nag-congrats siya na sa pagkapanalo ni Naoya at alam naman natin na target din niya na magkaroon sila ng rematch ni Naoya. Nangako pa sa Tapales na kung ang rematch ay may kasa, siguradong iba na raw ang magiging resulta ng laban nila. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon, baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna kayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Ramil Lubitania, kay kakwentong Dalski TV, kay kakwentong Ferdinand Espidilion, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.